Matagal na tong Crispate Beauty ko na to, guys. Tapos, hindi siya lumalaki. Halos na nauunahan na siya nung Crispate Beauty ko na bagong bili. Pero, di ba niripat ko to dito? Kasi nga, ang bilis niyang lumaki doon sa pinaglagyan ko sa kanya. Pinagtamnan ko sa kanya nung una. Tapos, nung nilipat ko dito yun, hindi ko na alam anong nangyari. So, ang gagawin ko ay totally linisin yung roots. Kung makikita nyo, ang dahon niya ay yung kuluntoy. Yan hindi siya masigla. Ganun yung dahon niya, guys. Pero dinidiligan ko to. May mga roots siya. Ayan May mga roots siya na maliliit. Pero hindi ko maintindihan kung bakit sila ganun. May palabas pa naman siya na baby, guys. Need ko lang talaga palitan to ng soil. Pakita ko lang sa inyo yung pag-upload ko nito kasi gusto kong makita nyo rin kung anong kalagayan nila sa ilalim ng soil. Pero hindi ko na ipakita sa inyo yung pagtatanim. Ito naman, hindi ko din talaga maintindihan bakit. Parang hindi lang nakatanim. Tingnan nyo yan, Wala siyang bagong roots. Yun, wala lang pala talaga to. Parang wala lang. Kaya pala siya natutuyot. Ang ginawa ko nito, nilagay ko na siya sa nauulanan. Ganun pa rin. Tapos nilipat ko ulit sa loob kasi natakot ako baka naman mabulok. Dahil nabulok yung variegated black diamond ko. Tapos ayoko siyang magaya. Tapos yun, ganun pa rin itsura niya. Nilagay ko siya sa shaded. Ganun pa rin. So, there's something wrong with the soil. Talaga. Ang tigas pala talaga ng soil niya, guys. Ano bang ginamit ko dito? Hindi ko na maalala. Ang tigas ng soil niya. Itong kay Crispate Beauty. Malambot naman. Pero more on siya. More on compost talaga. Ito. Kakadilig ko lang nito. Pero okay lang yan. Ayan, ganun din. Wala din halos roots. Sayang. Mayroon pa naman siyang baby. Natuyot na, guys. Nilipat ko to dito kasi nga sobrang bilis niya lumaki. Tapos pagkalipat ko dito, wala na. Nag-stop na yung growth niya. May pops yung niya, dahon na putol. Ang cute. Sa ang soil nito. Malambot naman ang soil nito pero hindi ko talaga siya maintindihan kung bakit hindi siya lumalaki. Ito din isaw. May DE powder to. Kaya ako tinatanggal, malambot naman yung soil niya. Kaya ako tinatanggal yung DE powder sa mga soil mix ko dahil may mali. Hindi ko alam kung bakit ganun yung effect sa mga succulents ko sa DE powder. Matagal akong meron DE powder pero hindi ko siya ginagamit nga. Tapos nung ginamit ko, saka ko lang napansin na mukhang may mali sa kanya. Si Lelacina, nakalutang lang din to. Ayan. Mukhang hindi lang din nakatanim. Linisan na rin. Nakaupo siya sa fertilizer, guys. Isa din sa bawal na gawin sa succulents natin. Yung talagang nakaupo. Kung gusto nyo maglagay ng fertilizer, i-distance nyo sa pinaka-roots niya. Siguro millibugs ang dito. Nakakasira. Gumanda naman yung pinaka-rosette niya. Simula noong nag-spray ako ng insecticide. Si Purple Dream. Ayan. May mga bagong babies pa naman siya. Ang dami. Ayan. Yung soil niya, guys, parang marami yung carbonized rice hull. Parang mabuhangin. Ganun. Loosen ko lang para makalabas yung mga roots. Parang gusto ko tuloy hugasan. Tinamaan din kasi ito ng mealybug siya. Ayan. Nawala na yung kulay niya. Babalik ko lang din naman sila ng tanim sa kanilang pots. Pero palitan na ng soil. Yan. Hindi ko maintindihan to si White Rose. Dati pa to na laging, ko na yung kanyang baby. Meron na rin namang roots. Pwede na rin itanim. Ang dami niyang babies. Pups. Yan. Di ko siya maintindihan kasi dati pa tong laging nagtutuyo yung kanyang dahon. Para bang wala ng roots yung kanyang stem.
Tanggalin na natin itong mahahaba na. Patay na rin naman kasi itong roots na to. Kaya nga guys, mas prefer ko yung pinuputol talaga yung dito sa pinaka stem. Para mabago ba siya. Ay, tingnan nyo yan. Oh, meron na pala siyang ganyan. Ayan, sira dyan. Putulin na lang natin. Ayan, oh. Ayusin ko to mamaya bago itanim. Ayan, last na to. Matagal na to sa akin guys, si Crested na Fred Ives. Sobrang lumiit ang dahon nito. Naka-ROS to guys eh. At okay naman siya sa ROS. Naputol ko pala to. Tumigas na yung soil niya. Ayan. Ang healthy pa naman ang soil na to. Kawawa. Parang ang tanda-tanda na ano. Hugutin ko na lang dito. Ayan. So, ayan na guys, napat ko na silang ang dumi pa ni Crispate. Wait lang. So, ayan na sila. Na kung napapansin nyo, talagang lumiit yung pots nila. Nilipat ko sila sa maliliit na pot, lalo na ito si Crispate Beauty kasi lumiit din naman talaga sila. So, hinanapan ko lang sila ng pots na yung best para sa kanila. Ito na yung si Grey Ghost na Haworthia. Nilinis ko na rin yung roots niya. Pati din ito si Purple Dream. Ayan, nilinis ko na rin yung roots niya. Pati stem, tinanggalan ko lang ng konti. Pati din itong si Black Tie. Ayan, pati din siya. Pinugot ko rin, nilinisan ko rin yung kaniyang roots. Pati din itong si Victory. Ayan. At saka si Crested na Fred Ives. Pinugot ko na yung isang stem na mahaba. Ayan. Pero yung isang ito, hindi ko na siya ginalaw. Hinayaan ko na lang siya. Ayan, pati din ito, pinugot ko na, nilinis ko na yung kanyang pinaka-stem. At si Apus din, ayan, pinugot ko rin yung kanyang pinaka-puno. At si Layla Sina din, ayan, nilinisan ko na rin siya, nalis ko yung mga dry niya na leaves. Tapos si Amabel, healthy naman pala siya guys, nag-root bound na nga siya. Kaya siguro siya, medyo nag-stop yung growth niya. Okay naman pala yung kanyang soil mix na nagamit ko. Yun lang ang problema niya, nag-root bound siya. Kung mapapansin natin na hindi na lumalaki yung mga succulents natin, probably there's a problem sa kanilang soil. Maaaring hindi siya well draining. Talagang mag-stop yung growth nila kapag ganun guys. Or kapag matigas yung soil, ganun, tumitigil din talaga yung growth nila doon. Tapos kapag may infestations, mga mealybugs, fungus yun, tumitigil din ang growth nila kapag ganun guys. So dito sa akin, more on soil lang ang problema nila dahil treated naman sila ng insecticide at saka fungicide. So yun lang guys, that was it for today's video. Sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo sa aking vlog sa araw na to. And that was all for today's vlog. See you in the next one. Keep growing!